Dito tayo mga kababayan sa mga magagandang balita ngayon. Namigay ng cash gift yung ating Pangulong Bongbong Marcos kahit hindi pa Pasko. Malayo pa yung Pasko. Namigay siya ng cash gift para doon sa mga matatanda. Ayan po, inaugural cash gift distribution to the qualified beneficiaries of the Expanded Centenarians Act of 2024. Tapos sabay react ng mga bashers ng ating ng ating Pangulo. Sigurado mga DDS ito. Sabi dito, pati ba naman matanda, bubuduli? Talagang mga tao. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Dito tayo mga kababayan sa mga magagandang balita ngayon. Namigay ng cash gift yung ating Pangulong Bongbong Marcos kahit hindi pa Pasko. Malayo pa yung Pasko. Namigay siya ng cash gift para doon sa mga matatanda. Ayan po, inaugural cash gift distribution to the qualified beneficiaries of the Expanded Centenarians Act of 2024. Mainggit naman ito mga kababayan yung mga DDS. Sabi naman plastic yung ating Pangulo. In fact, yun ang mga reactions po. Binas yung ating... talaga ito mga DDS, mga supporters ni Digo. Ayaw makita yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na gumagawa ng mabuti. Gusto nila mga masasama lang. Hindi man po gumagawa ng masama yung ating Pangulo. Lagi lang po sa kabutihan ng ating bansa. Ayan po, niyaka po ng isang matanda. Ayan o. Ito yung talagang beautiful picture po. Diba? Post mismo ito sa page ng ating Pangulong Bongbong. Ayan o. Sabi ng ating Pangulo, we are building a society where every Filipino can age with dignity and security. Sa bagong Pilipinas, lahat ay may halaga. Tapos sabay react ng mga bashers ng ating ng ating Pangulo. Sigurado mga DDS ito. Sabi dito, pati ba naman matanda, bubudulin? Talagang mga tao po. Gumagawa na nga po ng mabuti. Binabas pa. Sabagay. Ganon talaga po, sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. When your enemies are angry, you are doing good. Pagalitan niya ang iyong mga kalaban. Ang ibig sabihin niyan, gumagawa ka kasi ng mabuti. Ito na nga po, galit na galit sila. Yan, sabi niya, ayusin mo pa nga mo. Masyadong halata sa tao. Inawakan yung panga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, binigyan ng masamang kaulugan. Yan totoo po. Inahaplos ng matanda, ang senior citizen yung pisngi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, because of her admiration to the President, binigyan po ng negative na kaulugan. Ayusin daw yung panga. Talaga ito mga DDS. Cute na cute po yung matanda sa ating Pangulong Bongbong Marcos. This is actually a touch of admiration to the President. Ito siya Talagang pumapalakpak kasi binibigyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng halaga kahit na yung mga matatanda. Kasi po dito sa amin may kasabihan sa Bicol, mga pa-joke-joke man lang po. Actually, sabi sa Bicol, ang gurangan niya, ibarangbang, taday ng pakinabang. Ang ibig sabihin sa Tagalog, parang ibarangbang, ibala na sa kanyon, wala nang pakinabang. Diba? Ibarangbang na niya, yung gurang, ang matanda, gurang. Yan sa Bicol, ang gurangan niya, ibarangbang. Taday ng pakinabang, wala na niyang pakinabang. Mga joke man lang yon ng mga matatanda dito sa amin sa baryo. Pero sa totoo lang po, nandyan pa rin ang pagpapahalaga. Yung naituro ng mga matatanda sa atin, yung pagpapahalaga sa ating mga magulang, sa ating mga lolo't lola. Yun ang binubuhay po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito niya ang bagong Pilipinas. Sinisiraan nila. We are building a society where every Filipino can age with dignity and security. Sa bagong Pilipinas, lahat ay may halaga. Diba?
Yan ang pagpapalaga, totoong pagpapalaga ng ating Pangulo. Si Super Ate nandyan. Tapos ang reaksyon nito, palagi itong nagre-react din sa akin, itong si GKO, plastic. Ito ang authentic na pagmamahal ng tao kay BP Sara sa bata at matanda, respetado at mahal siya ng walang kaplastikan. Kaya sabi ng isang nag-react dito, si Victoria Valencia, Iskala Pedersen, yung mga hindi marunong tumingin ng mabuti at magandang gawain, shut your mouth up na lang po. Sabi ni Gina Magdaraog, mabait naman talaga si PBBM, protektan kanawa ng Panginoong Hesus laban sa mga masasamang tao. God bless you. Mas marami po ang naka-appreciate sa ginagawa ng ating Pangulo. Tingnan ninyo. Sabi dyan, a meaningful gesture of gratitude and respect for our senior citizens. Love how PBBM cares, dignity for all. Your kindness are much appreciated. Our senior citizens deserve this recognition and support. A beautiful way to give back to those who have given so much to society. Salamat sa malasakit BBM. Salamat sa malasakit BBM. Sabi pa ni mga magaganda yung mga reactions. This is a wonderful vision. It's so important that we care for our elders. Maraming salamat PBBM. Ramdam namin ang malasakit mo sa mga matatanda. Let's honor our elders by ensuring they live their golden years in comfort and respect. Sabi ni Rensol, they have contributed so much. It's only right that we give them the care and respect they deserve. Sabi ni Carmela, tunay na pagbabago, salamat sa inyong malasakit. Sabi ni Jilay, maganda ang plano para sa mga elderly na masiguro ang kanilang kaligtasan at dignidad. Sabi ni Prince isang napakagandang hakbang para sa ating mga matatanda. Salamat po. Mangilan-ilan man lang po mga kababayan yung mga nagsasalita ng mga masasama. Kasi nga po, ang mga nagsasalita ng masasama sa mabuting ginagawa, masama po kasi ang kanilang kalooban. Mga masamang loob. walang nakikitang mabuti. Pag masama ang loob mo, ganun talaga po ang natura. Iyang mga DDS, mana sa kanilang amo, masamang loob. Kaya pag nakita nila ang mga mabubuting ginagawa ng ating Pangulo, masamang-masama ang kanilang loob. Pero tingnan ninyo yung mga mabubuting tao, mabuti ang loob, mabuti po yung mga sinasabi. Yan napakarami nila. Sabi ni Triple K, empowering every Filipino to age with dignity is a noble goal. Let's make it happen together. Sabi ni Fanby, it's heartwarming to see a commitment to the elderly. Every life has its value. Sabi ni Sneakers, respect and dignity for all Filipinos. This is true leadership. Maayo gid ini mga vision. Sabi ni Sandara Loy, seeing progress like this gives hope to many. Maayo nga may amo isini mga inisyatibo. Sabi ni Alice Domingo, to God be the glory. Thank you, PBBM. Sabi ni Ayen Nasyon, maraming salamat, PBBM. Sabi ni Food Buddies, every Filipino's life journey matters and we're here to support it every step of the way. Sabi ni Cleopa, saludo po kami sa inyong malasakit at pagmamahal sa ating mga matatanda. Sabi ni Lupang Sinilangan, God bless PBBM. Kita ninyo, 2-3 lang siguro mga kababayan yung mga nagsalita ng mga masasama. Kasi mga masasamang tao sila. Tama ba? Pag mabuting tao ka, mabuti yung lumalabas sa yung mga sa yung bibig. Kasi galing yan sa puso. Di ba? That's biblical mga kababayan. Kaya tingnan ninyo yung mga DDS. Mga masasamang loob sila. Kaya po, ang maririnig ninyo sa kanila, masasamang salita, mga pagmumura, galit, inggit. Ngayon, pakinggan natin yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po. Thank you. Next, Fredesvinda P. Rafael.
Yan po mga kababayan. Yan ang ating presidente. Oh. Tinutulungan Next, yung Miss matanda. Vicenta C. Martelian. Ito naka-wheelchair na lang. Oh. Nilapitan ng ating Pangulo. Pag-award. Yan po. O, diba? Picture, picture. Thank you. Next, Miss Brigida A. Reyes. And lastly, Miss Hiwaga E. Dominguez. Yan, 100,000 po. Malakas pa siya. Hiwaga Dominguez. Yung iba naka-wheelchair na. Pero ito malakas pa si Hiwaga Dominguez. Nakipaguntahan pa sa ating Pangulo. O, di ba? Yan ang ating Pangulong Bongbong. Matagal. Matagal yung kwentuhan po. Oh, 100,000. Ngayon, pakinggan natin yung mensahe sa mga centenarians po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tayuan pa yung ating mga centenarians. Sa ating Executive Secretary, Chief Luke Bersamin, please magsipo po tayo. Ang ating mga author dito sa batas na ito, ang ating mga butihing legislator, Senator Amy Marcos, at saka si Senator Bong Revilla. The United Senior Citizens Party List, Representative Milagros Aquino Magsaysay. Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes. The National Commission of Senior Citizens Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean Loreche, and other NCSC officials. And of course, the most important people here today are, of course, those who have received, are now become the beneficiaries. But they are not important because they are beneficiaries of this program. They are important because they are our guiding lights. They are our mentors. They are our supporters. They are the ones who brought us into and to understand how to deal with the world and how to deal with life. And for that, we will all be eternally grateful, our beneficiaries of the Centenarians Act of those two. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat at mainit na pagtanggap dito sa Malacanang. Isang napakahalaga at espesyal ang pagtitipon ng araw na ito para sa ating mga senior citizen. Nakalagay sa speech ating mga kapwa senior citizen, di ko na binasa. Na ikanulugod ko, makasama ko kayo ngayon. Marami po sa inyo ang naipanganap na o di naman kaya ay nasaksihan ang mga ilang mahalagang yugto ng kasaysayan ng ating bansa. Kasama natin ngayon araw si Nanay Generosa, Nanay Brigida at Nanay Hiwaga na tumutuntong po sa edad na 100 taon. 100 years sila. Pinanganak sila noong panahon na tayo ay nasa ilalim pa ng Amerikano. Hinarap nila ang mga hamon ng kawalan, na kalayaan, kinabukasan o seguridad.
May tuturin din natin sila mga survivor ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil hindi lamang nila ito pinagdaanan, matagumpay po sila na nalagpasan. Marami rin po sa inyo ang ipinanganak at lumaki habang ang bansa natin ay unti-unting naghihilom mula sa sugat ng dulot ng digmaan. Naging saksi kayo sa tagumpay at pagsisikap ng maraming administrasyon na paunlarin ang ating bayan. Kaya, ang bawat linya sa inyong balat at bawat puting buhok ay bahagi ng hibla na naghahabi ng ating kasaysayan. Mga kababayan, tayo po ay narito ngayon upang magbigay pugay sa ating mga nakakatanda. Ngayon, ang bilis na ng pagbabagong dulot ng teknolohiya at lahat ng nagmamadaling makasabay sa agos ng panahon, huwag po natin makakalimutan ang ating mga nakatatanda. Ipadama natin ang ating pagmamahal at ipakita na ipinagmamalaki natin sila dahil sa kanilang mga naibahagi sa ating lipunan. Noong nakaraang taon, nilagdaan ko po ang inyong lingkod ang Republic Act No. 11982 o yung Expanded Centenarians Act of 2024. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga senior citizens na umabot ng 80 years old, 85 years old, 90 years old at 95 years old ay makakatanggap ng 10,000 piso at tuloy pa rin ang handog ng pamahalaan na 100,000 piso para sa ating centenarians o yung mga umabot sa 100 taong. Kaya sa araw na ito ay ipamahagi natin ang halagang ito sa ating mga nakakatanda sa atin, hindi lang po rito sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Pasimula lamang po ito dahil patuloy po ang pagpapatupad ng batas na ito. Ang hiling ko lang sa ating National Commission of Senior Citizens or NCSC, i-check ninyo ng maigi dahil ito, ewan ko sa mga nakikita ko rito sa harapan ko ngayon, di naman yata qualified itong mga ito dahil masyadong bata ang mga itsura ninyo. Kaya bantayan po ninyo na mabuti na hindi tayo nagkakamali. Tulad na rin po kayo, baka magalit sa akin, pero si Executive Secretary Chief Luke at saka si Manong Johnny Enrile. Batid ko po na marami pang kailangan gawin, hindi lamang ang pamahalaan, kundi ang buong lipunan upang mas gawing siguro, ligtas at maginhawa ang kalagayan ng ating mga nakatatanda. 73% ng ating mga senior citizen ay umaasa pa rin sa suporta ng mga anak at 55% ng kanilang gastusin sa kalusugan ay binabayaran mula sa sariling bulsa. Ilan din ang nakakaranas ng kakulangan sa pangmatagalan pangangalaga. Marami ang nag-iisa sa bahay. May iba na pakiramdam nila. May iba na ang pakiramdam nila ay wala na silang halaga sa pamilya at lipunan. Huwag niyo pong isipin yun. Mas malungkot, marami sa kanila ang nakaranas ng abuso pa. Sa bagong Pilipinas, hangad natin na mabuhay ng may ginhawa at dignidad ang ating mga matatanda. Mga kababayan, hindi na dapat pinagdadaanan ng ating mga senior citizen ang ganitong mga problema sa yugtong ito sa kanilang buhay. They deserve nothing less than our love, our care, our protection, our respect, and our honor. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbangin upang mas mapapabuti ang kalagayan ng ating mga senior citizen. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, ang mga senior citizens ay may karapatang makakuha ng 5 o 20% discount sa iba't ibang bagay sa serbisyo. Kasama sa 5% senior discount ang tubig at kuryente kung hindi hihigit sa 30 cubic meters na tubig o 100 kilowatt hours ng kuryente ang konsumo. Makakakuha naman ng 20% discount ang ating senior citizens sa transportasyon, sa gamot, sa serbisyong pangkalusugan at maging sa paglilibang. Ang gamot po, marami na po tayong tinanggal
at hindi na binaba natin yung presyuhan upang makaya namang maabot ng ating mga senior citizen. Ang batas din na ito ay nagbibigay ng libreng pangangalaga sa kalusugan ng ating mga seniors sa mga government health facilities at iba pa. Mayroon din tayong social pension for indigent senior citizens na kung saan nakakatanggap ang mga qualified senior citizens na 1,000 piso bawat na parang na buwanang pensyon. May mga residential care facilities na pinamamahalaan ng DSWD para sa edad ng 60 at pataas upang maalagaan ang mga iniwan at napabayaang senior citizen. Bukod pa rito, ang NCSC ay patuloy na nagbibigay ng mga programa at serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga nakakatandang mamamayan. Naway sa pamamagitan ng mga programang ito at serbisyong ito ng gobyerno, makapaglaan sila ng mas marami pang panahon para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Naniniwala ako na ang kinakatawan ng ating mga nakakatanda ay pagiging isang bagong Pilipinas na may disiplina, kahusayan at pagmamahal sa bansa. Narito tayo ngayon dahil ipinapakita natin ang mga katangiang ito na nagdala sa kanila sa kasalukuyan. Sa mga pamilya ng mga ating mga nakatatanda, ipagdiwang ninyo ang bawat sandali na kapiling sila. Ipakita ninyo ang malasakit dahil darating ang panahon na kayo din ang maghahanap ng respeto at kalinga mula sa anyong anak o apo. Para sa ating mga kabataan, kayo ang mag-aaruga sa magpapatuloy na kaalamang itinuturo ng mga nauna sa atin. Gamitin ninyo ito upang makapagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa ating mga senior, naway magkaroon kayo ng marami pang panahon na kagalakan kasama ang inyong mga minamahal sa buhay. Hiling ko rin na magkaroon po kayo ng mas matatamis na kwento na ibabahagi sa susunod na henerasyon. Sapagkat sa huli, ang ating mga senior ang nagdala ng liwanag sa ating mga tahanan. Ang mga senior ang nagbigay ng gabay sa taong bayan patungo sa tagumpay ng ating inaabot dito na bagong Pilipinas. Maraming salamat po. At mabuhay po kayo, ating mga senior citizen. Maraming at maraming salamat po. Thank you, Mr. President. And Diba? Madamdamin po yung speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.